Ang kwentong ito ay hango lamang sa malikot na pag-iisip ng may akda. Kung may pagkakapareha man sa totoong buhay na mga mababanggit na pangalan, lugar at pangyayari ay hindi po namin sinasadya. JC and Red, let's go! Makinig ka na, tara! Kung mahilig ka sa kwento ng kababalaghan, di mo masasabing maganda kasi hindi mo ba napapakinggan? Kwentong aswang, albularyo, pambabarang at antingero, engkanto at multo na magtutulog sa iyo ng kaba. Kwentong kompleto, tatahakin natin ang kababalagan sa pamamagitan ng istorya. Kumapit ka na, dadaling kita sa kabilang dimensyon. Makinig ka muna, kababalaghan at katatakutan ang iyong madarama. Ano pang hinihintay mo? Mag-subscribe ka na! JC and Red. Magandang araw at gabi po sa mga kakulay. At sa iyo na rin po, Miss Deep Red. Gusto ko lang pong ibahagi sa inyo itong aking karanasan sa mga aswang. Ipinanganak po ako sa isang lugar na moderno. Kabilang ang nagtataasang mga building. Nag-uunahan ng mga magagarang sasakyan at bawat poste ng Meralco ay may street light na kapag sabay-sabay sinisindihan ay akala mo umaga na sa sobrang liwanag nito. Kahit kailan ay hindi ko inakala na mararanasan ko ang isang pangyayaring kahit kailan ay hindi ko papangarapin sa buong buhay ko. Nagsimula ang aking kwento ng minsang nagpunta kami sa isang lugar na tahimik. Ngunit may nakatagong panganib at kababalaghan palang naghihintay. Nang ako'y magdalaga na ay kung saan-saan akong lugar napapadpad dahil nga sa aking pagiging adventurer hanggang sa magkayayaan kami ng aking mga barkada na mag-mountain climbing sa isang malayong probinsya sa bayan ng Capiz. Agad kaming nag-usap-usap noon, Ma'am Deep Red, tungkol sa kung papaano kami makakarating sa lugar na yon. At nang maayos na namin ang lahat ay agad na kaming naghanda ng aming mga importanteng dadalahin. Kinaumagahan nga ay agad kaming bumiyahe. Halos 6 na oras din ang naging biyahe namin noon, Ma'am Deep Red, bago kami nakarating sa poblasyon ng lugar. At saka may kalahating oras pa rin ang biyahe papunta mismo sa lugar na aming pakay. Kung kaya't hapon na nung kami ay makarating sa terminal ng tricycle. Kakaunti na lang ang mga nakapila. Mag-aarkila na sana kami, ngunit sa hindi namin malamang dahilan ay ayaw kaming isakay ng mga driver papunta sa isang probinsya sa Capiz dahil lubhang napakadelikado raw. Kaya napilitan kaming maglakad na lang. Total, 8 naman kami. 4 na lalaki at 4 din kaming mga babae. At isama mo pa na kumpleto kami sa gamit tulad ng flashlight at kung ano-ano pa. Ngunit nang kami ay nasa bungad na ng lugar na aming pakay ay bigla akong kinilabutan at bigla akong nakaramdam ng hindi tama. Akala ko noon, Ma'am Deep Red, ay ako lang nakakaramdam. Ngunit pati pala ang isa kong kasama na laking probinsya ay nakaramdam din. Ngunit dahil rin sa sulsol ng ibang kasamahan namin ay binaliwala na lang namin ang aming mga nararamdaman. Kung kaya't nagpatuloy kami sa aming paglalakad. Nang may makita kaming isang babaeng nakatayo sa daan at nakatitig sa liwanag at bilog na buwan. Ang isa kong kasamang lalaki, Ma'am Deep Red, ay Pilyo. Biniro ba naman niya ang babae? Ngunit hindi man lang kami sinulyapan o nilingon ito. Patuloy lang ito sa pagtitig sa maliwanag na buwan. Napahawak sa amin
ang mga kasamahan kong mga babae. At bumulong sila sa amin na natatakot daw sila sa presensya ng babaeng iyon. Sino ba naman kasi ang matinong babae na nag-iisa sa gitna ng daan? Tapos, nakatingala pa ito sa bilog na buwan. Di ba? Nakakapagtaka yon, Ma'am Dipred. At tsaka dahil sa ingay namin ay lumingon sa amin yung babae. Tapos, kitang-kita namin na kulay pula ang kanyang mga mata. Doon na ako nakaramdam ng kaba, Ma'am Dipred. Dahil sa palagay ko talaga noon ay iba ang babaeng iyon. Dahil na rin sa takot namin ay naghawak kamay kaming mga babae. At ang mga lalaki naman ay nakatayo sa harap namin para maprotektahan kami. Nang sa isang saglit lang ay biglang nawala ang babae sa kanyang kinatatayuan. Nagsisigaw na kami noon, Ma'am Dipred, dahil sa kilabot. Todo lingon kami noon sa aming paligid. Nagbabaka sakaling makita namin ang babaeng nakatingala sa buwan. Ngunit hindi na namin itong muling nakita pa. Mas lalo kaming natakot nang biglang umihip ang malakas at malamig na hangin. Iyong mga sanga ng dahon ay nagsasayawan dahil sa lakas ng ihip ng hangin. Akala nga namin noon, Ma'am Dipred, na baka may biglang bagyong paparating. Pero wala namang kaming nabalitaan bago kami umalis. At saka isa pa, nung may araw pa ay mataas naman ang araw at wala ni anumang palatandaan na uulan. So ayun nga, nagpatuloy kami sa aming paglalakad. Papalapit doon sa paanan ng bundok na aakyatin namin. Tiniis na lang namin ang ginaw at nang makarating na kami sa paanan ng bundok ay agad naming itinayo ang aming tent. Habang isinasagawa namin ang pag-aayos ay hindi mawala sa isip ko ang babaeng nakita namin sa daan nung gabing yun. Yun bang kung paano niya kami titigan? Ay hindi iyon mawala sa isip ko. Sa pag-iisip na yun ay nananayo na naman ang balahibo ko nang may marinig akong mahinang kaluskos sa aking likuran. Yung ibang kasamahan ko ay nasa kabila rin at nag-aayos din. At yung iba naman ay inaayos ang pagkakalagay ng mga gamit namin. Noong time na yon, Ma'am Dipred, ay nagrigudo ng puso ko. Dahil noong mga oras na iyon, ay kahit ano na lang ang naiisip ko, na baka mabangis na hayop iyong naririnig ko, na baka atakihin akong bigla o di kaya'y patayin. Bigla akong napatigil noon sa pag-iisip ng tawagin nila ako at sinabing kakain na raw kami ng hapunan. 7:00 na rin pala ng gabi nang nakakain kami noon at medyo maliwanag na rin ang liwanag na nagmumula sa buwan. Kaya medyo kita na rin namin ang paligid na hindi natatabunan ng mga sanga ng kahoy dahil nagsimula namang masanay sa dilim ang aming mga mata. Habang kumakain kami ay todo tingin ko sa paligid. Pagkatapos namin kumain ay nagpunta ang isa kong kasamahang lalaki na laking probinsya sa may kawayanan at nagputol ito ng mga kawayan. Dahil sa laking syudad ako ay wala akong idea kung para saan ba yon. Kumuha siya ng 8 kawayan at tinulisan nito ang dulo noon. Pagkatapos ay ibinigay niya ito sa amin isa-isa. Nagtatanong kami noon sa kanya kung para saan iyong mga kawayan na ginawa niya. Noong una ay ayaw niya sanang sabihin sa amin pero
Sa huli ay sinabi niya na rin. Sabi niya, ang mga kawayan daw na kinuha niya at tinulisan ay malaking tulong daw ito sa amin nung gabing iyon. Nalaman din namin sa kanya na ang hinala daw niya sa babaeng nakatingala sa buwan ay isang aswang. Dahil laking syudad kaming 7 at siya lang ang laking probinsya ay hindi kami naniwala sa kanya na totoo ang mga aswang. Kaya pinagtawanan lang namin siya noon, Ma'am Dipred. Pero napatigil kaming lahat ng dahil hindi siya natuwa. Tahimik lang siya at sandaling napatitig sa aming lahat. Sabay sabing, hindi raw niya pinipilit sa amin na maniwala sa kanya. Mahirap daw ipaliwanag pero totoo raw iyong sinasabi niya. Napatahimik na lang kami noon at papasok na sana kaming lahat sa loob ng tent nang bigla siyang sumigaw at sinabing magsipaganda raw kami na hawakan daw namin ng maigi ang mga kawayan dahil nasa paligid na raw namin ang aswang. Hindi na namin nagawang magbiro noon at bumalik na naman ang kabang nararamdaman ko. Palinga-linga lang kami sa paligid. Hanggang sa may marinig kaming sunod-sunod na kaluskos sa kanan, sa kaliwa at sa likod. Nagporma kami ng bilog at nagdikit-dikit ang mga likuran namin habang itinututok namin ang mga matutulis na kawayan sa aming harapan. Maya-maya pa ay biglang nagsulputan ang 3 malalaking aso na kulay itim. Hindi namin alam kung saan sila galing dahil basta-basta na lang itong sumulpot sa aming harapan. Napatili at napasigaw kami noon dahil sa takot pero pinagalitan kami ng kasama ko at sinabing huwag daw kaming magpapadala sa takot. Kinuha ng kasama ko ang kanyang itak at itinutok iyon sa aso. Doon na kami masinahintakutan nang biglang umalulong ang asong iyon at kitang-kita ko ang mga matutulis nitong mga ngipin. Ilang saglit lang ay bigla itong tumalon sa aking direksyon. Agad akong napagulong sa damuhan upang hindi ako makagat ng aso. Medyo masakit pa nga nun ang pagkagulong ko dahil iyong matulis na bato ay tumama sa aking katawan. Nagkakagulo na po kami ng gabing iyon, Ma'am Dipred. At iyong mga kasama kong babae ay pinalibutan na ng mga lalaki. Tanging ako na lang nun ang naiba sa kanila dahil napalayo ako nung gumulong ako. Agad akong tumayo nun ngunit sa aking pagtayo ay nakuha ko ang atensyon ng isang malaking aso. Mabilis itong nakalapit sa akin at dinamba ako. Namilipit at napasigaw ako sa sakit dahil noong time na yon ay ramdam ko ang mahabang kuko ng aso na bumaon sa aking braso, Ma'am Dipred. Iyong kawayan na hawak ko ay nabitawan ko na rin. Akala ko talaga nung time na yon ay mamamatay na ako, ngunit laking pasasalamat ko na lang dun sa kaibigan kong laking probinsya na tumulong sa akin. Tinusok niya ng paulit-ulit ang asong iyon. Iyong ibang aso naman ay nakipagbuno rin sa mga kasamahan ko. Puro hiyawan at sigawan ang tanging maririnig sa gabing iyon. Agad akong tinulungan na makatayo at dali-dali kong pinulot ang kawayan. Kahit masakit ang braso ko ay hindi ko yon inalala. Dahil ang laman ng isip ko ng mga oras na yun ay ang makaligtas kami sa mga aswang na sinasabi ng kasama ko. Nakita kong kakagatin na sana noon ng isang aso ang kasamahan naming babae kaya ibinuhos ko ang natitira kong lakas at tinusok ko ang aso sa kawayang dala ko. Nagwawala ang asong iyon at
Galit na galit itong umaatake sa akin. Nakawala kasi ito sa kawayan dahil sa liksi nito. Bago pa man ako nadaganan ng aso ay nakita kong may bumaon na kawayan sa tiyan nito, dahilan upang mapahinto sa pagsugod ito sa akin. Nung time na yun ay umiyak na ako, Ma'am Dipred. Umiyak ako dahil hindi ko lubos inisip na mararanasan namin yun. Kahit may mga sugat na kaming lahat ay mabilis kaming tumakbo palabas ng kakahuyan. Binaybay namin ulit noon ang daan kung saan kami dumaan pagdating namin kanina. Lahat ng gamit namin ay naiwanan doon sa paanan ng burol, maliban na lang sa itak at kawayan na dala-dala namin. Mabilis ang aming pagtakbo at paghinga. Hindi rin kami naghihiwalay at wala rin kaming balak na iwan ang isa't isa. Hindi naman po kami nun nahirapan na makita ang daanan dahil sa liwanag ng buwan. Ilang minuto lang ang lumipas ay may nakita na naman kaming isang nilalang na sumasabay sa amin sa pagtakbo. Ngunit hindi ito dumaan sa lupa, kundi sa itaas ng puno. Tumatalon-talon ito sa itaas ng puno. Mas lalo kaming naiyak nun. At kahit nangihina na ang mga tuhod namin ay hindi kami tumigil sa pagtakbo. Kahit na feeling ko noon ay malalagutan na ako ng hininga dahil sa sobrang pagod, hingal at kaba. Nagsisisigaw po kami nang makarating kami sa kalsada at nagbabaka sakaling may makakatulong sa amin. Nagpalinga-linga kami ngunit wala kaming bahay na nakikita. Patuloy lang kami sa pagtakbo hanggang sa biglang sumigaw ang kasama naming lalaki at sinabing nasa unahan na raw namin ang iskinita patungo sa bayan. Nang marinig namin yon, ay nagkaroon ako ng pag-asa na makakaligtas kami at makakauwi ng buhay. So, iyon na nga, Ma'am Dipred. After 30 minutes na takbuhan ay nakarating kami sa bayan. At iilan na lang din ang tricycle na aming nakita. Nang makita kami ng driver ng tricycle ay sinabi nila sa amin na mabuti na lang daw at nakaligtas pa kami sa probinsyang iyon. Yung driver na yun kasi, Ma'am Dipred, ay siya yung driver na tumanggi sa amin na ihatid kami sa lugar na sinasabi namin dahil delikado nga raw. Sinabihan pa kami ng driver na kung sana'y nakinig kami sa kanila ay hindi namin sana yon naranasan. Nung time na yon ay nalaman din namin sa driver na wala raw nagtangkang pumasok sa probinsya na iyon dahil sa kumakalat na balita. Na yun nga, may maraming aswang ang naninirahan sa lugar na iyon. Sinabi rin niya sa amin na may mga katulad din daw namin na matitigas ang ulo at pumapasok sa probinsyang iyon na hindi na nakakalabas at nakakauwi ng buhay. Pasalamat na lang daw kami at iniligtas pa kami ng aming mga gabay na anghel na maswerte pa raw kami dahil hindi kami nagaya sa mga dayo na hindi na nakakabalik pa. Ang lahat ng pangyayaring iyon, Ma'am Dipred, ang nagpabago sa akin, sa amin, ng mga barkada ko. Hindi na kami nagpupunta sa isang malapuno na lugar at hindi na rin ako gaano umaalis ng bahay. Mas sinusulit ko na lang ang oras ko sa aking pamilya at sa aking pag-aaral. Hindi na rin ako nagpupunta o dumadayo sa malalayong lugar sa takot na mangyari ulit iyon sa akin. At isa pa, Ma'am Dipred, iyong paniniwala ko na hindi totoo ang mga aswang ay nabali lahat noong ako na mismo ang nakaranas. Itinanim ko sa isipan ko na totoo sila at iyong mga laman lupa ay naniniwala na rin po ako. Wala namang masama kung maniniwala tayo, hindi po ba? Ang pangyayaring iyon ay nagsilbing aral rin sa akin
at sa aking mga kaibigan na hindi lahat ng lugar na pupuntahan mo ay ligtas. At isa pa, hindi lahat ng pinaniniwalaan mo ay totoo. Sana po ay nagustuhan nyo ang aming kwento, Ma'am Dipred. Hanggang dito na lang po at tatapusin ko na ang aking kwento at maraming salamat po kung mababasa nyo po ito. Sana po ay marami pa kayong manarate na kwento at sana rin po ay maraming katulad ko ang magpadala sa inyo ng mga naranasan nilang kwento. Maraming salamat po ulit. JC and Red, let's go! Makinig ka na, tara! Kung mahilig ka sa kwento na kababalaghan, di mo masasabing maganda kasi hindi mo ba napapakinggan? Kwentong aswang, albularyo, pambabarang at ang tingero, engkanto at multo na magdudulot sa'yo ng kaba. Kwentong kompleto, tatahakin natin na kababalagan sa pamamagitan ng istorya. Kumapit ka na, dadalhin kita sa kabilang dimensyon. Makinig ka muna, kababalaghan at katatakutan ang iyong madarama. Ano pang hinihintay mo? Mag-subscribe ka na! JC and Red.